Laila de Lima. Naku po mga kababayan, mukhang ito na yung pagkakataon para magantihan niya itong si Senador Bato. Ako sa totoo lang, masasabi kong mas may balls itong si Senador Laila de Lima. Nakulong ng 7 taon, almost 7 years. Inilaban niya ang kaso hanggang sa ang mga kalaban. Hanggang yung mga kalaban niya ay talaga naman mga kababayan, yung mga mag-testify against her, nag-recant ng kanilang mga testimony. Diba? Tapos ngayon po, ito na siguro yung tamang pagkakataon na talagang hindi naman siya gaganti na papatayin o ano. Ang kanya pong plano ay kasuhan si Senator Bato. Nako, Senator Bato, ito na ang katapusan mo. Sigurado ang Bato lalambot. Oh. Teka lang, ba't nawala yun? Oh, ito. Plano ni dating Senador Laila de Lima na kasuhan si Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ng revelasyon ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na inutusan siya ng nooy PNP chief na idawit si de Lima sa illegal na droga. At kaugnay po niyan, makasama natin si former Senator Laila de Lima. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Jovi, tsaka sa mga nanonood sa programa niyo ngayon. Attorney, nung Friday, nakausap na kayo ng mga kasamahan namin dito sa One News 1PH. Ano po, very fresh pa yung mga data or details from sa mga investigation. Ngayon, nakapag-weekend na. Kayo na umaga, na-quote kayo at sinasabi nyo, you feel good o I feel good ang inyong quote after how many days. Ba't nyo po ito nasabi at ano po ba yung mga narinig nyo doon sa, o nabasa nyo na tungkol doon sa mga pronouncements para masabi nyo, I feel good? Talaga namang I feel good, Jovi, dahil na, ano yan yung continuation yan, yung naging vindication ko. Totoo yan, mga kababayan. Bukod sa ikaw ay nakalaya na, lahat kasi dito nasira kasi talaga ng husto yung dignidad, yung credibility ni Senadora Laila de Lima. 'Di ba? Dumating sa point mga ka-GP na talagang down na down siya kahit sa Congress. Biruin mo merong mga diyan talagang foul yung mga tanong sa kanya. Diyan nga rin po natanggal para sa kaalaman ng karamihan, ipapakita ko lang po sa inyo. Diyan din po natanggal itong si Harry Roque sa pagiging congressman. Wait, kukunin ko lang. Nakalimutan ko isama to Ayan. Para sa kaalaman lang ng iba, sinong hindi matutuwa? Dahil nga po, itong ginawa kay de Lima, talagang hindi makatao Puro kabastusan. Kaya po itong si Harry Roque, talagang masasabi natin na siya po ay nakakuha rin ng kahit papano hustisya nung panahon na yon. Dahil si Harry Roque ay tinanggal ng Kabayan Party List. Dahil nga po sa masyadong foul na kanyang mga sinasabi. O, ito po yun. Yan. Noon time na yan, ito po yung mga congressman. Hindi lang mga senador wala pa tayo doon, congressman lang ito. Yung mga kanilang pahayag kay de Lima ay hindi mo talaga makain. Sabi nitong isa si Pariñas. Noong mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary de Lima. Or humina na, ano bang pinakamataas na signal na inabot nyo? Ano ang pinakasukdulan at pinakamataas na signal na inabot nyo, mga kababayan? Sabi naman nung isa, si House Deputy Speaker Fredinel Castro, ang iyong relasyon kay Secretary de Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan kung hindi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng iyong katawan. 'Di ba? Hindi yan sa totoo lang hindi yan mga salita ng mga mambabatas. Ang pangit pakinggan, ito si Harry Roque, pinagsamantalahan mo ba itong si Laila de Lima? Nung nagkaroon kayo ng relasyon, napakahilig mo naman magsalat. Ano to mga kababayan, hindi lang yan magsalat 'Di ba? O, tapos yung isa, palakas ng palakas hanggang intensity 5. Kailan kayo nag-climax intensity 5? Anong year? Mga kababayan, kailangan ba itanong mo
inquiry, investigation in aid of legislation, kailangan pa ba yung ganito? Nakita nyo sa Congress ngayon, sila Benny Abante, sila Acop, hindi sila nagtanong tungkol sa ng malalim dun sa romantic na relasyon nitong si Digong at si Garma. Kahit niloloko pa nga ni Acop na sinabi niya, hindi na ako magtatanong tungkol dyan. Hayaan ko na lang ang imagination ni Congressman Fernandez. Dahil kapag ako ang nagtanong, mapapaamin kita, sabi niya ganun. Pero itong mga ito, yung apat na yan, talagang mga bastos ang bunganga. Kaya nga po dyan, galit na galit siguro si Harry Roque. Bakit naman galit na galit? Tinanggal po siya dun sa Kabayan Party List. Hindi na po siya naging... yung upuan niya, yung pwesto niya, inilipat po doon sa kanyang inaanak. Natatandaan nyo yung inaanak niya na bumarubal sa kanya doon sa Kongreso? Sinabi sa kanya, sa tingin mo, mabibilog mo ang ulo ng mga tao dito? Nagalit siya eh. Sabi niya ganun. Hindi ganyan. Ang ugali, sabi niya ganun. Ang salita ng mga mambabatas at lalong-lalo na nanggaling pa sa aking former na ano ba sabi niya doon? Nang dating inaanak. Dating inaanak na yung tawag niya eh. Nagsalian ng kandila. Di ba? Oh. Sa 24 ba? Sa 20, hindi ko talaga alam eh. Mamaya double check ko. Hindi kasi ako makapagano dahil naka-live tayo eh, mga kababayan. O ayan, yan ang dahilan kung bakit talagang pahiyang-pahiya si Laila de Lima nung panahon na yon. Ang hirap, 'di ba? Yung ganyan no, binastos ka ng mga mambabatas. Pinaglaruan, biruin mo yung intimacy ng iyong relasyon doon ay talagang tatanungin pa kung kailan naging climax. Hindi na eh kasi sa simple pa lang meron ba kayong ugnayan? Yes or no? Ganun lang tapos na yun eh. Kailangan pa ba yung may climax pa intensity 5? 'Di ba? Parang mga timangang putya. Parang gago lang eh. Oh. Alam nyo naman na kung anong pinagdaanan ko. Alam nyo naman na kinasuhan ako ng kung ano-ano, mga trumped up charges na involved daw ako sa illegal drug trade. At nakita nyo naman, nabasura na po yun lahat. At nakita nyo na rin yung ilan-ilan sa mga naging witnesses against me ay mga nag-recant o kaya nag-signify ng kanilang intention to recant. Nagpadala po sila ng sulat doon sa judge na nag-handle nung last case ko. So ito, continuation ito ng aking vindication. It's very redeeming for me because that's what I've been saying all along. I've been maintaining my innocence all this time. So ito ngayon, isa na naman na personalidad, itong si Kerwin Espinosa, supposedly self-confessed drug lord siya nung nag-appear siya before the Senate inquiry noong 2016. Although sinasabi niya ngayon na pinilit lang daw siyang aminin na siya ay isa siyang drug lord. Ang masasabi ko naman dyan, yung tungkol sa pagkaka-drug lord niya, hindi natin alam yon. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Although sinabi niya na napilitan lang siyang i-admit yan. Ang nakakasiguro lang po ako ay tungkol sa akin. Kasi nakakasiguro po ako na nung may mga sinabi siya nung Senate hearing in 2016, ay kasi nungalingan lahat yun. Yung pagtuturo niya sa akin na protector daw niya ako sa illegal drug trade niya. So ibig sabihin dati kasi nag-iimbestiga itong si Laila de Lima tungkol po doon sa pagkakasangkot nila Digong sa EGK, ganun din po sa droga. Nung time na 'yon, 'di ba? Hindi niya po na sumpungan itong si Kerwin Espinosa. So sa madaling sabi, kasi kung ito talaga ay tunay na drug lord, talagang puputok yung balita na yan no? Kaso hindi Sabi nga ni Kerwin, ako po ay adik-adik nung panahon na yon. Pero never ever po ako naging drug lord. The reason why na inamin ko ako isang drug lord kasi nga under duress. Merong nakatutok sa kanya. Tinatakot siya na papatayin siya kasunod ng kanyang tatay or yung isa sa kanyang pamilya. Natural mga kababayan, naturalmente na magturo ka. Kahit ako naman tuturo ba kahit si Satanas? Hindi totoo. Kahit si Harry Roque, tuturo ko yan Siya po. 'Di ba?
Pag ikaw ay under duress, sigurado magtuturo at magtuturo ka. Kahit si Poncio Pilato, ituturo mo. Diba? So, totoo yun. Sabi ni Saint Benedict sa KOJC, gabi-gabi lindol, intensity 7. Kayo ba, tatanungin ko kayo? Diba? Tatanungin ko kayo. Under duress ka. Pinapaamin ka ngayon. Subukan mong hindi isama yung pangalan ni Dilima. Subukan mong hindi isama yung pangalan ng mga taong binanggit ko sa'yo. Ikaw ang susunod na mamamatay kasunod ng tatay mo or isa sa pamilya mo. Mag-iisip ka ngayon, matatakot ka. At para mailigtas mo sarili mo at pamilya mo, normal na magsalita ka at magturo ng iba. Which is nandyan yan sa batas. Sa batas, mga kababayan, kapag ikaw po ay tinutukan o tinakot, yan po para sa ating kaalaman lahat. Kahit na po ikaw ay nag-testify under oath, di ba? Na sinasabi mo na ikaw ay addict noon, ikaw ay itong mga taong ito ay tinuturo mo, pero pag napatunayan na ikaw ay under duress, nung panahon na yan, hindi ka po pwedeng sisihin, hindi ka rin pwedeng kasuhan. Kagaya po ng pagpatay. Ito, pinatay mo yung isang tao, napatunayan na pinatay mo, pero behind sa pagpatay mo, ikaw pala ay inutusan lamang. Dahil kailangan mong patayin yon sa kabila po ng buhay mo ang kapalit. Pagdating sa korte, ligtas ka pa rin. Bakit? Mga kababayan, pinapayagan ng ating korte na kung ikaw ay pinilit, 'di ba? Sana tama po ako sa pinagsasabi ko, pero alam ko tama naman ako. Okay? Pag ikaw ay pinilit na gawin ang isang karumal-dumal na krimen, hindi mo kagustuhan, pero may kapalit ito, gaya po ng sinasabi ko sa inyo, buhay mo or buhay ng kapamilya mo, ikaw po ay maililigtas sa korte. Okay, bababa yung kaso mo or pwede mapawalang sala ka pa. Depende po kung sino yung humahawak na judge dyan. Pero ang alam ko, sigurado ako na ito ay mapapawalang sala. Lalong-lalo na dahil ito po ay pinilit, hindi niya kagustuhan. Ganon din po dito. Sabi nga ni Bato, nung nasa Senate yan, under oath, sabi niya ganon, nagsasalita na siya against kila Dilima. Sinungaling talaga yan. Paano mo sasabihin ngayon na nagsisinungaling siya ngayon kumpara noon? Kasi itong si Laila de Lima na inimplicate ni Kerwin, nakalaya na. Dahil kulang po sa tinatawag nating mga ebidensya. Demurrer to evidence. So, ibig sabihin, hindi sapat yung mga ebidensya para pagbintangan to. Pero, hindi ko po sinasabi na si De Lima ay malinis, ha? Wala pa akong sinasabing ganon. Pero dahil may demurrer to evidence, nag-recant yung mga witnesses, it only means mahina talaga yung kaso. Diba? So, paano mo sasabihin na itong si Kerwin ay sinungaling? Diba? Tapos sinabi pa ni Bato, kanino ba kayo maniniwala? Doon sa isang drug lord? O doon sa dating PNP chief na ngayon ay senador na? Sabi, maniniwala kayo dyan sa Quadcom. Lahat yan, gawa-gawa lang yan. Lahat yan, propaganda. Lahat yan, ang agenda nila ay sirain kami. Pero yung isang ka naniwala, drug lord, kukunin mong witness para siraan ng isang tao? sumabat si Ronald Llamas eh. 'Di ba nung panahon na kinuha niyo si Kerwin sa Senado alleged drug lord din siya, sabi ni Bato. Hindi lang siya alleged drug lord. Drug lord talaga siya. Ba't nyo ginamit? Pahiya si Bato. Ang sagot niya, hindi ko na alam yan. Basag eh. Di ba? Mami Peng, shoutout sa'yo. Rino Rivera, digong nyo kulang yung buhay mo pambayad sa mga EGK victims. Tawa ko ng tawa dun. Binasag talaga ni Ronald Llamas eh.
Now, sigurado ako doon. So ngayon, siya na mismo ang umamin. Oo. Although yung pag-amin niya po, yung pag-recant niya, nung mga sinabi niya sa akin, ay nangyari na po yan nung sa mga kaso niya, kasi meron din siya mga kaso. So ang nakarating sa akin noon ay nag-submit din siya ng affidavit ata yun sa korte o kaya nag-testify siya doon na hindi totoo yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Although Okay. ngayon lang po natin narinig publicly na tinuturo niya si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa na nasa likod sa pag-coerce sa kanya na idawit ako dyan sa illegal drug trade. So para sa akin, napakahalaga nun. Kasi kahit naririnig ko na po yun na may kinalaman si then PNP Chief Bato dyan sa mga project dyan kina Kerwin Espinosa tsaka yung iba pa na nag-appear doon sa Senate inquiry. Senator Laila? Yes, Joey. Sisingit na ako doon, Senator Laila. Dahil yun na nga, parang lumilinaw na sa inyo yung koneksyon. At nung Friday, sabi niyo sa aming mga ibang programa na pinag-iisipan niyo ang pwede niyong iihain na kaso. Pero ngayon ba, 3 days after, meron na ba kami pwede makuha sa inyo na plano, na konkreto, doon sa ihain niyo pong kaso labang kay Senator De La Rosa? Talagang plano na talaga nakasuhan si Bato de la Rosa. Ako sa totoo lang mga ka-GP Natics, hindi talaga pwedeng ang mga ito ay pagbigyan na lang natin, magsawalang kibo tayo. Unang-una, ang naging naging parang si Dilima kasi yung nag-suffer ng napakahabang panahon, almost 7 years. Tapos sirang-sira yung pangalan, pinaglaruan sa Kongreso, pinaglaruan sa Senado. Ako, sana mabawian man lang natin itong si Bato. Makamit natin yung justice, 'di ba? Hindi lang kay Dilima, pati dun sa mga tao na idinamay kagaya po ng mga napatay na mga mayor, yung mga kabataan na wala namang kinalaman sa droga dahil lang kalaban nila sa politika o kaya hindi sumusunod sa kanila o kaya naman ay kalaban po nila sa negosyo. Yun ang nakikita ko dyan Isinasama sa drug watch list, idinadama sa narco list, isinasama doon sa PRRD list or Duterte list, pagkalaban. Pag hindi kayang hawakan sa leeg, 'di ba? Katulad ng katulad ng mga propaganda na ginagawa diyan. Hindi ko alam. Sabi nung iba may mga bayaran daw galing kay Digong, pero mga kababayan, alam naman nila kung ano talaga yung totoo. Mga propaganda ba? Mamayang hapon po, mga bandang alas 4 ay makikipag-meeting po ako sa mga abogado ko. Pag-uusapan po namin yan. Pero of course, my first thought was, meron ngayon talagang diretsuhan na nagtuturo kay Senator Bato. At under oath pa yon at meron din siyang affidavit tungkol dyan at pwede rin magkakaroon pa siya ng iba pang mga, let's say, supplemental affidavit na siguro mas detalyado yung kanyang mga sasabihin. Then, we will most probably file a case against Senator Bato. Yun po ang nasa damdamin ko, yun po ang nasa kaisipan ko. Tama lang, kasi sa tindi ng ginawa nila noon sa akin na kapag, almost 7 years of unjust imprisonment based on false charges. Hirap nun. False charges. Tapos 7 taon ka na gano'n, no? Parang yun alam nyo yun, guys. Kapag kayo nasayang yung 7 taon ng buhay ninyo na hindi mo magawa yung gusto mo, wala kang kalayaan, nakakulong ka 'Di ba? Nakakulong ka. Tapos gano'n. Sayang yun. Hindi ako papayag na hindi ako makakabawi. Sa tanong ni Rowie kung si Espinosa ba ay pwede naman. Kaya lang, si Espinosa nakikita ko may takot. May takot si Espinosa. Oo, sabihin natin na lumabas siya, nag-testify against Bato de la Rosa, but then again, hindi ata mag-file ng case 'Di ba? Mga kababayan? Okay, so needless to say ba ito, Attorney De Lima, na si Kerwin ay magiging malaking parte nitong sakaling ihahanda niyong kaso? Alright. Arnedo Olaes, Sir GP siguro may lalabas naman na QC2 kaya na-postpone ulit. Palagay ko, marami pang nahugot, di ba? Sir Tony, shout out. And kay Senator Bato. Opo, kasi direct and personal knowledge po yung sinabi niya. Tama. Siya mismo. Nandun mismo si Senator Bato, yung kung napakinggan ho natin yung kwento niya. So diretsohan na tinuturo niya si Senator Bato. So malaking bagay po yun. Okay.
Attorney De Lima, hiramin ko yung yung inyong expertise sa batas dahil at saka kayo naging senador kaya nakita niyo kapag merong nagbibigay ng testimonya sa mga hearing na ganyan. Pasabog yung masasabi ng mga naging pahayag ni Ginang Garma sa lower house noong Biyernes. Pero after 2 days may mga ibang pundits po na nagsasabi na parang medyo safe din para hindi talaga parang sobrang strong na case yung iahabla dun sa mga dapat habulin. Pero sa inyo pong tingin lalo at parang hindi daw masyado na connect yung EJK lalo doon sa kailang principal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, Magandang point ito ang tinatanong ng reporter tama, reporter nga. Nung nagtatanong, 'di ba, yung interviewer. Maganda yung point niya, mga kababayan. Malakas ba yung pwedeng ikaso dito kay kila Bato, kay Bongo at kay Rodrigo Roa Duterte? Ito yung sagot ngayon kasi alam naman natin na abogada itong si De Lima at sinagot niya na kanina na talagang personal knowledge ang alam nitong si Kerwin. So matibay 'yon. Hindi yan hearsay. 'Di ba? Hindi yan hearsay, mga kababayan. So ang tanong na lang, paano sasagutin to ni De Lima? yung tingin ba sapat yung mga nasabi doon o naihayag para habulin ang mga dapat habulin? This is what I can say. Pag tingnan niyo po sa affidavit niya, ay malakas sa affidavit niya kasi diretsohan na tinuturo niya si former President Duterte na siya yung tumawag one day na pinapunta pa siya sa kanya at nagpapahanap ng pwedeng mag-handle ng pag-implement ng war on drugs based on the Davao model. Tsaka yung pagturo niya kay We are talking about Garma. Kay Garma pala to, mga kababayan, hindi kay Kerwin. recently resigned na Polcom Commissioner Leonardo na siyang naging point man ng project na yan, yung Duterte model ng war on drugs since 2016. At saka yung tungkol nga doon kung ano yung reward system, ano yung mga binibigay, yung amount na binibigay, it ranges from 20,000 to 1 million depending on the bracketing. So doon on the face of the affidavit, malakas na pasabog. Ang naging problema ko lang nung nakita ko, although I wasn't able to really watch the entire proceedings, medyo inatok na po ako noon. Haba eh. Yeah. Ay nakita ko na doon kasi sa mga questioning ng mga sa Quadcom, ay may mga parang withhold pa siya. At lagi siya parang nag-disown ng personal knowledge sa karamihan ng mga sinasabi niya. Kaya nga it led someone in the Quadcom, I'm not sure if it was Congressman Barbers or Congressman Acop o silang dalawang nagsabi na nabasa na nga yung paa mo. So dapat, ano na rin. Tanda ko yun eh. Si Barbers, tama, sinabi niya, nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Di ba? Kumbaga mga kababayan, naghugas ka na ng paa eh. Bakit hindi mo pa hugasan ng buo yung katawan? Sabihin mo na ang iyong nalalaman. Huwag ka nang mag-withhold, huwag ka nang magtago, huwag ka nang... Kumbaga, para sa akin kasi, pagkakataon na ni Garma, nasabihin niya ang lahat, umamin na siya eh. Diba? Bakit kailangan niya pang maitago just to save her ass? Huwag ganon. Kasi mga kababayan, the mere fact na siya po ay may itinatago pa, mababawasan yung tinatawag nating trust sa kanya ng tao. Kung ito ay bibigay niya ng lubos, siguro yung simpatya, bukod sa simpatya na ipinakita natin nung nakaraan, mas toro yung o mas malawig yung makukuha niyang simpatya galing sa atin. 'Di ba? Kasi lahat sasabihin niya na eh. Nakikita naman natin, matatalino naman kayo, matatalino yung mga nanonood, pero lang sa mga DDS. Talagang alam natin na nagwi-withhold pa siya, may tinatago pa ito, meron pa siyang iniiwasan, di ko alam kung takot siya doon o hindi natin alam. Sana sabihin niya ang lahat. Yung how did you say it? Yung kailangan, yung anuin mo na rin na naulanan ka. You know? Hindi, nauna si Barbers. Inulit lang ni Acop. Aminin mo na rin. So, siguro pero naiintindihan naman natin yan kasi syempre ayaw naman niya ma-implicate ang sarili niya. Yes. In fact, Teka lang, huwag kayong mag-away. Nauna talaga si Barbers. Napanood ko yun eh. Di ba nawala yung live natin? Pinanood ko yun. Nauna si Barbers. Tapos, ginaya ni Acop. Sinabi niya, sabi nga kanina ni Chairman Barbers eh, nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Oo. Angulo about diretso daw si then Colonel Leonardo kay Bongo doon kumukuha nung para sa reward system ng mga every kill. Kita nyo? Tama ako kanina, sinasabi ko na etong si Colonel Leonardo or si Commissioner Leonardo,
mga kababayan, ay talagang malaking isda ito. Bakit? Napaka-vital ng kanyang nalalaman. Kasi direct siya na kumukuha ng reward money galing kay Bongo. So si Bongo ang nagdi-distribute. Oh, sige, bibigay niya ngayon. Kasi si Leonardo, sir, ganito yung accomplishment namin. Oh, ayan. Ito yung mga namatay. Ito yung mga tao. Ito yung koplan. So ipapasa yan ngayon kay Bongo. Si Bongo naman ngayon, siya ang nag-a-approve. Pag na-approve niya na, tapos ibibigay yung pera dito kay Commissioner Leonardo. So very vital talaga yung hawak ni Leonardo. Kapag yan ang nagsalita at nag-corroborate dito kay Garma, mga ka-GP Natics, magtago ka na, Digong. Oo. Parang bagman, no? Si Leonardo. Magtago na pala si Digong at itong si Bongo. Oh. Huwag kayong masad, babalik din yun. Ang buhay ganyan talaga, Saint Benedict. Di ba? Hindi pa kasi hindi pa mulat si Carclea, medyo hindi niya pa kaya yung mga galawan ng mga Diyos ko. Yung parang umiiwas siya sa pag-aamin na siya ay talagang close din sa dating Pangulo. Na umiiwas siya dun sa pag-aamin na posible nakasama rin din siya sa Special Task Force. Tama. Because in the first place, ay siya nga yung pinatawag at pinapunta nung una ni then President-elect Duterte in May 2016. So, hindi na pwedeng maiwasan yun na ang magiging impression natin, hindi lang si Colonel Leonardo, kundi siya mismo kasama doon. And they were perceived to be really among the closest, among the PNP officers then. Sila yung perceived to be among the closest to the former president. So, may kulang sa ganung aspeto. May mga anggulo, may mga aspeto, may mga detalye doon sa testimonya niya na ayaw niyang umami ng personal knowledge or personal participation. Mas magiging malakas sana kung siya mismo ay aaminin niya na Tama. kasama siya doon. But of course, she has to think also of herself. She has to save her own skin. Yun ang problema eh. Yun ang problema. Nakita nyo mga ka-GP Natics, kahit kayo napansin nyo yan, ako napansin ko, may mga talagang tinatakpan si Garma sa kanyang mga sinasabi. So hindi pa rin 100% yung kanyang mga binibitawan. Kasi nililigtas niya yung sarili niya eh. Pero pag sinabi niya, eto kasi anong kahalagahan nito? 'Di ba sabi niya, I am not one of the tinatawag niyang tawag doon, task force. Wala daw siya doon sa circle. Siya daw ay nasasabihan lang, mga kababayan, nasasabihan lang, nakukwentuhan lang. Kasi sa batas, alam naman natin, pag hearsay lang, hindi yun katibayan. Pero pag inamin niya na she's one of them na nandoon sa task force para palakarin yung war on drugs, magkaroon ng reward system, iba na yun. Ang dating nun, mas matibay, kumbaga sa bakal, asero yun. Kasi may personal knowledge ka eh. Kasama po ako dyan. Isa po ako dito sa mga tao na involved. 'Di ba? Pero kung sabihin mo lang, Dick, kinukwento lang po kasi ni Colonel Leonardo, hindi pwedeng ganun. May ihina. Hindi katulad nung inamin mo, ako po ay involved. Kasama po ako dyan sa circle na yan. Kasama po ako dyan sa task force na yan. Totoo po, may task force talaga. 'Di ba? Para mag-execute. Para gawin yung reward system na yan. Pero kung iniiwas mo yung sarili mo, nabawasan kumbaga yung 100% na tibay ng ebidensya, nagiging 75% na lang. Oh. Task Force, IROC. Tama po. Ayun, Sir Tony. Tama. Bawi tayo dito. May sinabi si Garma na sasabihin niya sa executive session. Tama po. 'Di ba? So baka doon niya ibinigay yung mga bagay-bagay. Di ko alam kung bukas dahil nga po postpone or cancel, baka mamaya bukas din yung executive session nila. Hindi natin alam. 'Di ba?
Ernedo Olaes, iwas pusoy si Colonel Garma. She's covering her ass 60-40%. For the meantime, hindi natin alam kasi may pangako siyang executive session pa eh. 'Di ba? Meron pa. Sabi ni Gregorio Icuspit, I invoke my right to self-incrimination, Mr. Chair. Hindi, magsasalita pa yan. Meron pa silang executive session. So naniniwala ako na marami pa siyang sasabihin. Ito nga yung pinaka-vital eh. Kailangan kasi magsalita na si Leonardo. And naniniwala naman ako sa binitawan ni Ako, ni Abante, pa-suspense pa. Si Leonardo, kasunod na magsasalita. Pero, mga kababayan, bukod pa dyan, si Bilela at yung pinsan ni Garma, napansin nyo nung nakaraan, ulitin ko sa mga na hindi po nakapanood. Nung last part ng hearing, sabi ni Dan Fernandez, Mr. Chairman, i-withdraw ko na yung contempt order doon sa pinsan ni Garma. Sabi ngayon, bakit naman? Pinigilan siya. Sabi niya kasi alisin sa city jail, ilipat na lang doon sa Kumbaga binabaan nila yung parusa kasi from city jail papunta sa papunta sa house, bumaba 'yon, literal. 'Di ba? Pinigilan ni Akop kasi siguro ayaw nilang mabasa ng mga nandoon na itong pinsan niya ay nagsalita na rin, may affidavit na rin. Pinigilan yon. Ang tagal nila nag-uusap. Pa 1 minute suspension. Hanggang sa, okay, I withdraw my motion. Saka meron pa siyang sinabi na meron pa siyang supplement affidavit si Garma. Meron pa. Marami pa daw papasabugin talaga. Kaya itong si Garma, tama yung assessment dito ni Laila de Lima. Sa totoo lang, si Garma, vital yan. Lalong-lalo na itong si Leonardo na direct participation with Bongo. Bongo, magtago-tago ka na sa susunod. Kung ikaw ngayon, kasama ka pa dyan sa top 12 ng Senado or top 12 dyan sa 2025 election, sa susunod, baka isa ka na ring tae. Diba? Alam mo, lumakas lang naman to si Bongo dahil kasama lagi ni Aimee dun sa pag-iikot sa DSWD eh. Wala pang filing ng certificate of candidacy, laging nandoon sa ng DSWD, mamimigay ng ayuda. But for purposes of the basic information there about the structure itself, the financial and the operational structure of the drug war, especially with respect to reward system, ay ito ay napakahalaga, lalo na doon sa investigasyon ng ICC. Yeah. Ayun. Okay, so ihintayin natin kasi alam natin may part 2 pa yan, yung kanyang mga pasabog sa... Alam na agad nila na mayroon pang part 2 yung pasabog. Kayo naman, abangan nyo ha, may part 2 talaga yung mga pasabog ni Colonel Garma. At the same time, sabi ko sa inyo yung 3 tao, abangan nyo na yan. Ako, mga kababayan, hindi ko alam yung bagay na magsasalita yung pinsan niya. Base lang yon sa opinion, base lang dun sa napagmasdan ko.